Mabuhay! Welcome to my 14-month journey to becoming fluent in Tagalog. Today we are going to learn a little bit more about ang, si, sina, etc. Right, Daddy? Okay. And ba, like question markers, adjectives, Maganda and yun. how to put them together. How about the Pronouns. How about conjugation? Conjugation, we'll learn that next time. Okay? Okay. Well, I'm just going to go in order of this book. Okay. Lesson plan. Lesson. Okay, so, Daddy, you have to put the I, the si, the ang. So let me try here. Example here is like, ang buhok ay kulot at mahaba. So it's like putting it together. Ang CR ay mabaho. Or you can baliktad it. Kulot at mahaba ang buhok. Mabaho ang CR. Like that. I think I'm okay with that. Yeah, That's yeah. easy. I don't need to go over that one. Right? See, in English, it's hard to say that phrase in baliktad. There's no baliktad in No. English. In Tagalog, there A is. little bit, Daddy. Oh, okay. But it's weird. Yeah, Can I tell you why it's weird? Why? Hindi Because maganda. we don't talk like that. Kaya nga. I'll give you an example. Sige nga. I ate the fish. Okay? I ate the fish. The fish I ate. Kaya nga. Ngayon, ibaliktarin mo nga. If you baliktad that, instead of I ate the fish, the fish was eaten by me. We don't talk like that. Ang layo, no? Pero sa Tagalog, nakita mo? It's nice. Nakita mo? Yeah, so Daddy, is it true that the ang blank, I blank is more for sulat to write, but then when you're speaking, you like to do the baliktad version, right? It's better to take out the I. For example, ang karamihan na sa magandang... like if I'm talking to you, I'm not gonna say like this, ang simbahan ay malaki. Malaki. Malaki ang simbahan. Yeah, when I'm talking to you, it's better to just say malaki ang simbahan. Oh, Right? Yeah. Is this version only for writing down? Or it's not only? Sa pananalita to. Not only for... Oh, yeah. Oh, okay. Parehas. Kasi kung minsan mabilis ka magsalita, nababaliktad mo tuloy ang phrase. Okay. And then the drill that we did is to make it a question, you just put ba. So for example, ang buhok ba ay kulot? Instead Kulot of ba ang iyong buhok? Yeah. Babaliktarin mo ulit. Oh, say it again? Kulot ba ang iyong buhok? You could do that, huh? Ang buhok ba ay kulot? Daddy, where do you put the ba? Anywhere? Anyway, kung sa pandinig mo. Let me see where they said. Ikaw ba? Oh, it says ba is used after the subject. Kaya nga, ikaw. For example, ang CR is the subject, ba, CR ba. Ang simbahan ba ay malaki? Ang mga bata ba ay tamad? So it's after the subject. Ikaw ba ay nagsimba? Nagsimba ka ba? Oh, kaba. Yeah, that sounds nice. Ka, and then Kaba. ba? Yeah. Okay, yeah. I think I'm okay with that one, Daddy. Okay. All right. Okay. So, ba, do you want to ask me to translate something into a question so I can practice? You quiz me, Daddy. Like, tell me something and I'll say it in Tagalog. With the ang, ba, like, to baliktad. Tell me in English what you want me to say. Where did you go this morning? Nasaan? Saan ka nagpunta? Oh, like that. Okay. Saan ka nagpunta kaninang umaga? Saan ka ba? You could put the ba there. Yeah, Saan wala ka ba ka, saan ka nagpunta? ba? Yeah, tama rin. Saan ka ba Nagpunta kaninang umaga. Kaninang umaga? Yeah, like that. Give me one more. Let me do it. Anong gagawin natin mamaya? What are we doing later? Okay. Madali lang yan. Okay, next. So linkers and adjectives. This is easy, Daddy, but let's see if you remember. If you have a noun and an adjective, if
the noun ends with a consonant, you put na in between. So, bahay na malaki. Aklat na makapal. Lapis na mahaba. If you don't use the na. If you have a vowel, Sige nga, example mo nga ako. so if the noun ends with a vowel, Kaya nga, you sample connect it with ng, Hindi Daddy. namin napag-aralan yan. So- Kaya lang, nasanay lang na lang kami sa pagpananalita. Bakang Bukang, mataba. Oo, Asong puti. ayun. Ako, tayo, kami, ikaw, ka, kayo, siya, sila. I think that's good. I know how to use ako, tayo, kami, ikaw, ka, kayo, sila, siya. Okay? Ako ang bunso sa pamilya. Ako ang bunso sa pamilya. Tayong lahat ay kumakain ng hapunan. Pupunta kami sa simbahan. Ikaw ang pinakamatangkad sa pamilya. Maglinis ka ng iyong silid. Kayong dalawa ay mas matanda kaysa sa akin. Siya ay pinakamatalino sa pamilya. Sila ang aking mga magulang. Okay, now, Daddy, this becomes possessive pronoun. Ko, mo, niya, natin, namin, ninyo, nila. This is where it gets a little confusing sometimes. Okay, so this is where I get confused, Daddy. You know how I sometimes get the ko and ako mixed up? Like, for example, it's not... Anong sikreto ng That's what we're usage ng trying- ako? yeah. Sa amin, sa iyo, talagang pag-aaralan mo kasi malilito ka. Sa amin, talagang normal na lang, alam na namin ang gamitin ang ko at saka ako. Like, hindi ko Hindi sinasadya. ko alam kung anong... So, Daddy, I'll give you an example. Hindi ko sinasadya. Hindi ako sinasadya, which is mali. Mali nga. Di ba madalas natin pinag-uusapan yung ko at saka ako? Kahit pagka Hindi. nag-text ka sa akin. Hindi ko kailangan. Is that right? It's not hindi ako. Hindi. Do you ever say hindi ako or it's always Hindi hindi ko. Kailangan. Always, no matter Always, oo. hindi ko. Ako. Di ba binigyan na kita ng Yeah. example noon na nakita mo nasa labi, bibig na namin ang the right na usage ng ko at saka ako. So, Daddy, I'm not there yet. I think they're gonna explain it later. But I noticed that every time there's the in, there's the ko version, like the possessive pronoun version. For example, Daddy, lisin? How do you say Lilinisin. Lilinisin, C-I-N. Lilinisin ko ang salamin. Bubuhatin, so I-N. Bubuhatin. Yeah, bubuhatin natin. So it's the possessive form. And then ibigay. If it's the E version, I notice the E, ibigay ko. Ibigay mo. Alisin. You see the I-N? In. I see the pattern, but you don't. Okay, sa iyo, pattern ng kailangan pag-aralan mo. Ginawa, Sa there's amin, a IN. talagang practical lang sa amin. I don't Sa iyo, know. talagang pag-aaralan mo dahil nga hindi ka madalas na nagsasalita ng Tagalog eh. Sa amin, at least nasa dulo na ng bibig namin ang the right sentence noon. Okay, next. This one is the sa pronouns. Sa. So, sa akin, sa iyo, sa kanya, sa atin, sa amin, sa inyo, sa kanila. I think I'm okay with that. What do you think? Okay. Wala namang Now, challenge dun eh. interrogative pronouns. Sino, ano, kanino, para kanino, ilan, kailan, nasaan, saan, magkano, paano, bakit. Imperative ang tawag nun. And then, Daddy, they said that if it's, when the word is composed of 2 syllables, you repeat it. That means, it says, the plural forms. Alin becomes alin-alin. Sino becomes sino-sino. Ay, inuulit-ulit. Yeah, ulit if you have to repeat to have like mga, right? If it's more than one. If it has 3 or more syllables, you say kani, kanino. You repeat the first 2 syllables. Magka, kano.
And then if Pagkakala. O is the last one, you change it to a U. Instead of it goes anu ano, sinu Okay. sino. Yeah, Do you see yeah. it, Daddy? Yeah. Puede means can. Okay, ito iyan iyon, nito niyan niyon, dito diyan diyan doon. Cellphone, Teka. Example ng ang O ay magiging U, kagaya ng example na bago. That's O. baguhin. Baguhin, magiging U. Opo. Yun. Kaya mag-iba naman ang pronunciation mo, hindi bagoyin, kundi Hindi bagu. eh. Okay. Pseudo verbs ayaw and gusto. I like this, Daddy. Gusto ko, ayaw ko, or ayoko. Sinangag? Ano? Sinangag? Is that fried rice? Fried rice. Sinangag. Can you pronounce it? Good. Sinangag? Sinangag. Sinagag. Where's the stress? Sinagag. Sinagag. Huh, how come we Ay, never use that? sa dulo, sinagag. You cannot say Sinagag. 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 Oh, The gag? How come we never use that? I never heard that before. kasi hindi ka naman madalas na kumakain ng fried rice. Kaya, anong order po ninyo? Fried rice. Hindi mo nasasabi na sinangag. Okay. You always use fried rice. rice. Mas madali. So sinagag. Oops, sorry. Sinangag. Ngag. Sinag. Ngag. Sinangag. 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 Ayun. Sinangag. Practice that kasi napakahirap i-pronounce yung ngag. Sinangag. Ngag. Mayroon, wala. And mayroon express the existence of something. Wala is absence of something. I don't need this. I'm good with that. So I'll give you an example. I'll tell you a funny story. Daddy, do you remember the time when I went to the Philippine Airlines by myself? Okay. And then I Your had a laptop in my backpack. Okay, you're telling me your experience. Yeah, okay, sige Daddy. nga. I was going through the check-in. From where to where? From what? I didn't remember I don't know, but I was at Philippine Airlines. Philippine Airlines going to Manila, going to I don't know, San it doesn't Francisco. matter. Okay. Sige. Ngayon, anong experience? And then in Tagalog, this was a long time ago. In Tagalog, he asked me if I have a laptop in my backpack. Nasabi mo na sa akin noon. Sige. And Maganda 'yon. Ang sagot mo ay Hindi. hindi. Ang laki ng diferensya ng hindi at saka wala, ano? Yeah. See? So it should have been wala, not hindi. Hindi. Kaya nag-aalangan ka na hindi ka sigurado kung anong gamit ng hindi at saka wala. Yeah. See, don't. Mali. Kaya ganun 'yun. Okay. Meron ka bang pera? Hindi. Ang layo. Oh yeah. It should be wala. See, nakita mo. Yeah. I only found out later, like, oh. Nakakaya, no? wrong. Ngayon, ngingiti yung kausap mo. Yeah. Pero hindi yung ini-embarrass ka. Oh. Yun ang ibig kong that's a good sabihin. example. Kasi He laughed. you're trying your best to express it in Tagalog. Kaya lang, ngingiti na lang dahil alam niya na mali ka. See, was he making fun of me? Was he making fun of me, or was he laughing because I'm trying? You're trying your best. She's happy that you are trying your best. Yun ang ngiti. Yun ang ibig sabihin nun. That's a good example. Mm-hmm. Okay, Daddy. Negate the following my and mayroon statements. Walang pakpak. Daddy, I'm really good with the wala, may, mayroon. I'm good with that. Adjectives, I'm great. I like adjectives. I like to. I know how to connect it with the NA or NG. Oh, yeah? Yeah. Oh, that's good. You give me an example. Quiz me one thing and I will pass.
Say alin? like describe the wall. Puting ding ding ding. Ganon. Yeah, give me another quiz. Quiz me, Daddy. Hindi, wala akong maisip. Ano, ikaw Like na. describe the TV. Itim na television. Ayun, You see, ganon. because it ends with the M, the consonant, so you Ah, put na. see, alam mo na nga ang sikreto sa amin na nasa dila lang. No, I know the Kaya nga, sikreto. hindi na namin kailangan yung, yung regulasyon yan. Puting baraha. Puting pusa. Yes. Pusa na puti. Pusa na puti. Oh, di ka, Wait. parehas din. Pusang puti. Oh. It's better. Kaya, Because do you get it why? yeah. You get why? Kasi yung yung sabi mo na naman ending Yeah, of so you take the noun. Here, I show you. Just kaya nga it's nice. At least get sa amin di na namin napag-aralan yan. You just know it. I know. So you take the Pero noun. nasa aming dila, alam na namin kung anong Adjective. ilalagay. So it's either put na or Or na. ng. ng. After the word. Okay. There. Okay, so whatever the noun is and you want to describe it. Give me a noun. Bahay. Bahay. Okay. So bahay ends in a consonant. Why? So if Okay. it's a consonant, you have to connect it with the na. Yan. So na and Bahay na malaki. malaki is the adjective, meaning Okay. big. The house is big. Give me another example, Daddy. Maganda. Oh, what is Ay, maganda? maganda is What is adjective. maganda? Give me Beautiful. like tao. Tao, A tao. person, right? Tao. Tao. It's a yan. person. Oh. And then maganda, right, is beautiful. Maganda. Maganda is adjective. It's an adjective. So then if it ends in a vowel, so if it ends in a vowel, you end Okay. and you taong. put the Magiging ng. taong matangkad. Taong maganda. Ayun. That's the rule. Ang galing. Taong matangkad, you could put any adjective. So I'm really comfortable with. Okay, alam mo na yan. Sa amin, nasa dila lang yon. Ay, alam ko. Okay. Daddy, I need to review the counting system in Spanish because I'm not good at that. Sige. 0, 1, like that. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dahil ang Pilipino, ginagamit pa rin yan. Mga Spanish word. Okay, actually, I'm okay with that one. Counting is okay. If you want to say first, second, third, you put ika. Ika. So first is una. Ikawalong. Ganon. Ikalawa. Ikalawang Ikatlo. baitang. Fourth is ikaapat. Fifth is ikalima. So, Daddy, when do you say pang? How come it says pang dalawa, pang tatlo, Panga. Pangalawa ka sa bunso. pang apat, pang lima? What's the pang? I don't get it. Daddy, when would you put pang? Pang lima, pang anim, pang pito. Ikaw ay pang-5 sa interview. Why pang? What's pang? Hindi ika-5. You are the fifth one to be interviewed. Pang. Ikaw ay, halimbawa ako ang interviewer. Lima kayong magpapa-interview sa akin. Okay, sandali lang diyan ka lang muna. Ikaw ang pang-5 kong i-interviewin. Pang-ilan na ba yung ginawa mo? Oh, so it's either way. Halimbawa, gumagawa... person or thing. Halimbawa, nagluluto ka ng bibingka, ha? O pang-ilan na yung bibingkang niluluto mo? Tanong ng magulang. Sige nga, yung list mo ngayon, pang-5.
English mo nga yung sinabi I ko. still don't know how to use pang. I know how to use the ikatlo, ikaapat, This, ikalima. halimbawa, nagluluto ko nga ng bibingka, this will be my fifth rice cake. I think I get it. Is telling the time. Can you quiz me, Daddy? I'm not good at telling Anong the time. oras ba tayo lalabas maglalakad bukas? Okay. Pagka nag-text ako sa iyo, anong oras tayo maglalakad bukas? Linggo. O kaya, Okay. unay ko muna magtanong, maglalakad ba tayo bukas? Anong oras mong gusto maglakad? Ganon yun ang tanong nun. Okay. Kailangan ang sagot mo naman maglalakad po tayo bukas ng umaga ng alas. Ganon Okay. kung hold on. One more time. if you are, kung sasagot ka ng complete sentence, ganon. Ano mo rin yung tanong ko, maglalakad po tayo. Kasi ang tanong ko sa'yo, maglalakad ba tayo bukas? Ang sasagot mo, maglalakad po tayo bukas ng alas. Sige. Maglalakad Po tayo bukas ng ng alas. Don't tell me. Let me think about it. Alas 10:45 ng hapon. Nakita mo, ginamit mo naman ng Spanish sa word. Di Wait, ba? ng hapon. Ng umaga. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, ginagamit pa rin nating mga Tagalog speaker na ng Spanish word. Daddy, in the Philippines, is it weird if you say it in Tagalog? Or is it Oo, always? pagka binanggit mo kaysa yung, halimbawa, ang kalimitan na ginagamit namin na tungkol dyan sa oras ay Spanish word. Pero pagka nagsalita ka, pag gusto mong ituwid yung alisin yung Spanish word at talagang gagamitin mo ang Tagalog, napakahirap. You never use it. Mahirap ka. 5:30, kung sasabihin mo alas 5:09, So, mas mabilis kaming magsalita na alas 5:09 kaysa yung alas 5:09. Sige, nakita mo? it's weird. Hindi kaya lang mahirap na sabihin pa. But how often do you hear Mas it? maganda pa sa amin na bigkasin ng No, but Daddy, I'm asking, like, how often do you ever hear them saying it in Filipino? Or never? Because ang alin it's always- sa Tagalog, bibihira lang. Sa libro lang mo makikita. Dahil naisusulat nila. Pero kung sa practical na nag-uusap tayo, hindi ko sasabihin, mahirapan ako magbanggit ng ikalabing mahirap. Samantalang sa Spanish, ang clock alas 5:30. Yun, alas 5:30. Andun na yung gusto kong sabihin. What do you think is more common, Daddy? Common nga No, Spanish. listen. Do you hear more frequently them saying it in English or Spanish? Spanish. So Spanish and then English and then Tagalog. Oh, sa atin talagang ang mga Pilipino hindi gumagamit ng English na what time hindi talagang pagka nagsalita kami ng oras, Spanish pa rin, hindi English. 5 before, di ba? After, yeah. past the hour. Hindi namin, sasabihin lang namin alas 3:30. Di 3:30. Right? Okay. Sa English yun, 3:30, di ba? Alas 3:30. Ooh, Daddy, your favorite. Mag, in. Ayan ang gustong-gusto ko. Subukan. Susubukan. Your favorite, Daddy. Teka, meron pa rin akong gustong malaman kung ano na kung paano mo gagamitin yung pagbutihan. Yeah. Di ba? Napag-aralan natin noon yun. Opo. Sabihan. No, walang sabihan. Meron. Pagsabihan mo siya. Huwag mong sabihin, pagsabihin mo. Pagsabihan. Ang dami.
Ang dami eh. Marami talagang, mahirap talaga ang Tagalog pagka hindi mo na pag-aralan na yan. Sa amin talagang practical lang. I don't know how to use nakaka. It says nakapag. I forgot how to use that. Nakapag. Ang ibig sabihin yata ng nakapag if you're done. If you're done if you're done sipilyuing, nakapag-sipilyo ka na ba? Oh. Sipilyo in. Kaya nga nag-toothbrush ka na ba? Nakapag-toothbrush ka na ba? Pero toothbrush is English. Nakapag-sipilyo ka na ba? Oh. So it just means Yun ang ibig sabihin ng nakapag. past tense. I don't know kung past tense, nakapag. Okay, they have a see, I didn't do it. So then I'll do it verbally. They said to make this past, present, future, and they have the verb. For Okay. example, What's the root word? so maglaba. What's the root Laba. word? Laba. Okay. Ngayon, present tense, past tense, what? And for example, plancha, magplancha. Okay, those are the example. Okay, To make the it- root word muna. Example, laba. Laba, Maglaba, naglalaba, lalaba. laba. Daddy, is it laba or laba with a stopper? Walang stopper. Just laba. Laba. Okay, so Daddy, maglaba in past tense is nakapaglaba. Present is naglalaba. Future is maglalaba. Oh, see? Yan lang. Dami ano? Nakapag makes it past tense. Aha. You put nag and you double the first syllable to make it present, and you put mag and double the first syllable to make it future. Okay, now let me try it, Daddy. Okay, because you see, I didn't write it, so I try it now. Okay. You make sure it's right. Mahal, magmahal, nakapagmahal. Is that Wala right? naman yung word na nakapagmahal eh. Mahal, nagmahal, Just nagmamahal. Oh, nagmahal, nagmamahal, magmamahal. Okay, what about this? Laro, Oh, yan. Maganda yan. maglaro, nakapaglaro. Aha, yan. Tama. Could you say naglaro? Meron din. So what's the difference between nakapag and nag? Kasi, kung ano lang yung nakapag saka mo lang gagamitin. Pero ang kalimitan na past tense naglaro. Naglaro. Ang nakapag ano lang yun, bibihira lang namin ginagamit yun. Instead, ang gagamitin ay naglaro. Wait, one more time, Daddy. Laro. Naglaro. Naglalaro. Lalaro. Laro is the root word. Naglaro is a Yeah, I get it, Daddy, but Play. I don't know why you would use nakapag versus naglaro. ang ibig sabihin nun parang tapos ka na ba? Nakapagsimba ka ba? Yeah, why it's not Nagsimba ka na ba? Ganun na parehas din pero mas maganda pa yung nakapagsimba. Okay, Ganun I've din never ang- used that before, I Daddy. know. That's gonna Ganun be din ang new. ganun din ang Nakapag. thought noon, ang ibig sabihin noon, nakapagsimba ka na ba o nagsimba ka na ba? Yeah, Daddy, why you know? Kaya nga, ewan ko kung bakit ganun. But it's the same. The same nga, na past tense din yun, di ba? Sa English talagang ganun lang. Wala Just one. walang the same. Just ed, I worked. Kaya nga, to be ganun, Like to be able to. to be able one. Breakfast, mag-almusal or agahan? Kaparehas din. Which one is more commonly used? Almusal or agahan? Agahan ang mas magandang pakinggan kaysa almusal. Almusal is more Spanish? Oh, hindi, Tagalog din yun, almusal, pero agahan. Okay. So agahan. Mag-agahan is to have breakfast, to eat breakfast. To the past tense, nakapag
Agahan ka na ba? agahan, or nag-agahan. Nag-agahan ka na ba? Ang dami. Nag-a-agahan, mag-a-agahan. Ang hirap ng conjugation. Mag-toothbrush, mag-sapilyo. Sipilyo. To brush your teeth. Mag-sapilyo, nakapag-sapilyo. Nagsipilyo na ako. Nagsisipilyo. Nagsipilyo na ako. Nakapagsipilyo ka na ba? Ganon. Magsisipilyo. Kung magtatanong ka lang pala, mo gagamitin na kapag. Pero pagka nagbabasa ka lang ng word na ganyan, nagsipilyo na ako. Sipilyo, root word. Sipilyo. Nagsipilyo, nagsisipilyo, magsisipilyo. Ngayon magtatanong ako, nakapagsipilyo ka na ba? Yun ang usage doon. Opo, nakapagsipilyo ako. Ganun nga. Yun ang... Sige, nakita mo? But it's still right if I say, opo, nagsapilyo ako. Kaya nga, pero mas magandang pakinggan. Nakapag. Magbakasyon, to take a vacation. Nakapagbakasyon ka na ba? Sige, nakita mo? Ang gandang pakinggan. Nakapagbakasyon ka na ba sa Pilipinas? Nakapagbakasyon. Ka na ba sa Amerika? Ganun yun. Nakapagbakasyon. Bakasyon ka na ba? Bakasyon ka ba? O nakapag-communion ka na ba? Ganun. Okay, nakapag. That's new for me. I've never used it before. Nakapag nga eh. Nakapag. Because every time I talk past tense, I always use the nug version. Kaya nga. Okay, I'll try to start using. Sa amin, kaya na naming bigkasin yan. Kaya walang problema. Nakapagpalit ka na ba ng pera? Nakapag. Okay, I'll remember that. Did you? Already do this in the diba past. nung Nakapagnood. Napanood mo no na ba? Hindi nakapag. Napanood. Why? Did you watch? I don't know. Nasa dila ko lang. Did you watch the Harry Potter? Ganon. Diba? Napanood mo ba si Titanic? Oh, that's a new one, Daddy. Ganun yun not nakapag. Huh. Is it ahit or ahit? Ahit. To shave? Ahit. Ahit. Ay, nako. What? I never used that Kaya word. ahit. Ahit. To shave. To shave. Mag-ahit. Nakapag-ahit. Ayun, nakapag-ahit ka na ba? Nag-ahit. Nag-ahit ka na ba? Nag-ahit. Mag-aahit para ako, sandali lang. Mag-aahit pa ako ng balbas ko. Ganon yan. It's gonna be my challenge for the day. Aha. Talento. Okay. Talk about my family. Ang aking pamilya dito sa Bahay. California, sa bahay. Okay. Let me practice, Daddy. So the topic for today is talk about your family. I did not prepare anything, so kaya ko to. Kakayanin ko. Okay. Ang mga magulang, I want to start with that one, Daddy. Okay. Ang mga magulang ko ay taga Nueva Ecija. Ay, memorize yan. Pero ipinanganak at lumaki ako sa California. Kayang-kaya yan. Parang speech yan eh. Okay. Bunso ako. Meron? Bunso ako sa tatlong magkakapatid. Kamo to complete. Daddy, I was gonna say, meron akong dalawang ate. Okay. Ay, nako. Mahirap, Daddy. Okay. Meron akong maraming mga ginipig at maraming mga pusa. Dito, ito ay si Daddy. Daddy, I don't know what else to say about the family. Give me a question and I'll answer it. Daddy, give me a question, I'll answer. It's better that way. Because I don't even know what to tell about my family, even in English.
ikaw ba ay naggagamot, ikaw ba ay pumapasok na bilang isang doktora? Isa pa, isa pa. Doktora ka ba dito sa California? Opo, doktora po ako. Nagtatrabaho ka? Opo, Saan? dito, sa ospital. Anong ospital? Sa ospital. Anong masasabi mo sa pag-aaral ng Tagalog? Ito ba'y mahirap o madali? Medyo mahirap, Pero pero kaya kakayanin ko Kakayanin ko. dahil Dahil interesado akong interesado akong matuto na na magsalita magsalita ng mahusay na Tagalog. Mahusay na Tagalog. Ay, naku naman, oh. Dapat sana ganun ang mga sentence mo mahaba. Di ba? Hindi yung memorize. Medyo Balang araw, balang araw, ako ay mahusay na mahusay na magtagalog. Tagalog.